marami pang mga naka-line up. Inaasahan natin na magkakaroon ng mga warrant of arrest at ang kanilang mga kaso ay non-bailable. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa tinatawag na vote threshold ng impeachment case. Particularly, itong mainit na pinag-uusapan, yung kaso nitong si VP Sara Duterte dahil siya ang nakasala ngayon sa impeachment. Ang nakasulat kasi sa Constitution natin or sa Ligang Batas ng Pilipinas, ang makakapag-convict sa isang vice president ay 2/3 votes ng lahat ng members ng Senado. Ang 2/3 votes ay 16. So ngayon, dahil nga may mga pangyayari dito sa ating bansa na katulad ng pagkakakulong nitong si Jinggoy Estrada, pagtatago nitong si Bato de la Rosa, at marami pang mga naka-line up na magkakaroon ng mga or inaasahan natin na magkakaroon ng mga warrant of arrest at ang kanilang mga kaso ay non-bailable or walang mga piyansa. So malaki ang posibilidad na ang kasalukuyang bilang ng mga senador na kung i-consider nga natin na itong si Jinggoy Estrada at si Bato de la Rosa ay hindi ibibilang dito sa tinatawag na total members of the Senate, 22 na lang sila. At kung matutuloy, katulad na lang ng mga inaasahan pang mga plunder cases na paparating na ang warrant of arrest, katulad nila Chis Escudero, itong si Joel Villanueva, at itong si Senator Marcoleta. Mababawasan pa ng 3 yan. So magiging 19 na lang yung ating kasalukuyang numero na 22. So ang issue ngayon, strictly ba susundan natin ang nakasulat sa konstitusyon? Para sa akin kasi, ang batas, tulad ng lengguwahe or katulad ng vocabulary na dapat dynamic at dapat evolving. Supposed to be, sinasabi naman talaga na ang batas ay ang ating batas ay fundamentally dynamic. Ibig sabihin, nag-a-adapt ito, kumikilos ito, depende sa present situation. Pwede bang 14 votes na lang ang kailanganin para makonvict si VP Sara Duterte sa halip na 16? Uminit po ang usaping yan ngayon kahit pa sa pananaw ni Acting Senate President Win Gatchalian, the magic number 16 is fixed. Sa isang senadong binubuo ng 24 members, ang 2/3 of all members, which is the constitutional requirement, is equal to 16. But some legal experts, including retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, are saying the phrase all the members can be open to interpretation. Si Jinggoy Estrada na nakakulong sa kasong plunder. Si Senator Bato de la Rosa naman nagtatago amid an active ICC warrant. Without one or both of them, the composition of the Senate could arguably be reduced to 22 or 23. 2/3 of that is 50. Personal na opinion ng trial prosecutors na si Jinky Luistro at Bel Zamora, the conviction threshold should be determined by the number of senators na kayang lumahok sa paglilitis. For them, that's currently 22. But what if may isa pang senador na humarap sa arrest warrant? Remember, si Senator Dante Marcoleta humaharap din sa reklamong plunder sa Office of the Ombudsman. Under a scenario na 21 lang ang mga senador na kayang mag-fulfill ng kanilang duties and responsibilities, Luistro agrees that the number of senators needed to convict VP Sara should be reduced to 14. That is a crucial number lalo pat deeply divided ang Senado. Presuming that the 12-person Gatchalian bloc can vote as a unit, they only need 2 more from the opposing side to secure a guilty verdict against the Vice President. With the current situation, yes. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairwomen of the different committees of the Senate. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Question, follow up po kay Congresswoman Jinky because again, this is your legal opinion. So with 22 senators who are functioning sa scenario na yun, based on your legal opinion, does that mean for you, the conviction threshold should be reduced to 15? So that's 15. If you're 15, but Yes, yes. Congresswoman Jinky, since this is also in the realm of possibilities, given na nasa 8 yung humaharap ng kaso, if one more senator is arrested
or is subjected to an arrest warrant, the count would be reduced to 21. So in your legal opinion, if that happens, could the conviction threshold be further reduced to 14? Because two-thirds of 21 is 14. What my position is to apply the doctrine in Avellino. No, so ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced To 14. to 14. Okay. 14 for the threshold. For the threshold. 21 for the baseline. Yes, opo. So, Congresswoman Bell, is that also an opinion that you subscribe to? Yes, it is an opinion I share with Chair Jinky. And why That's po? also the opinion I share with Kong Jing. Okay po. So ang katanungan ngayon, strictly ba susundan natin ang definition ng ibang mga nag-i-interpret ng ating konstitusyon na sinasabing pag sinabing two-third votes of all the members of the Senate, which is 24. So strictly ba, sasabihin natin na talagang kailangan makakuha ng 16 para makonvict itong si VP Sara? So yan po ang malaking katanungan ngayon. Para sa akin kasi, sarili kong opinion, hindi dapat maging ganyan ka-stricto ang interpretasyon nitong nakasulat sa konstitusyon. At hindi naman talaga sinasabi na 16 ang kailangang boto para i-convict ang Vice President. At nakalagay din, total members ng Senado. Pero, hindi natin dinitalye, hindi natin define ano talaga ang ibig sabihin ng all the members or entire members of the Senate. Walang nagbigay ng ano ang definisyon niyan. Kasi napaka-importante po ng definisyon nung ano ba ang sinasabi or ano ba ang ibig sabihin ng konstitusyon doon sa all members of the Senate. Kasi pwedeng mangyari, katulad nga ng sitwasyon natin ngayon, merong masususpinde, merong maaresto, merong magtatago. Sila ba ay strictly miyembro pa rin ng Senado? Yun ang aking malaking katanungan. I-consider ba natin ang mga taong ito na, for example, sila Chis Escudero, pag nahuli, sila Joel Villanueva at si Jinggoy na nakakulong ngayon, mga non-bailable offense, non-bailable crimes ang kanilang haharapin. Sila ba ay bibilangin pa rin bilang miyembro ng Senado? Kung ang ibang mga senador ay talagang mawawala dyan sa mga sesyon kung maaaresto sila, paano na lang kung hindi sila legally pwedeng mag-attend sa mga session? At dito sa kaso natin sa impeachment, kung hindi na sila pwedeng maging senator judges, hindi nila magampanan ang trabaho nila bilang senator judges dahil nakakulong sila, dahil nagtatago, gaya ng kaso ni Bato de la Rosa na nagtatago, at iba pang kadahilanan. At paano na lang kung hindi naman natin hinihiling, pero kung mangyari na bukod sa may nakakulong, for example, ang nakakulong ay 4, ang isa ay nagtatago, so 5 yan, edi 19 na lang. Paano kung sa iba pang kadahilanan, ang 90 na yan ay mabawasan? For example, yung 90 na yan, 4 sa kanila ay madisgrasya at mamatay. Or magkasakit ng maluba at hindi na sila makapag-function as senators. Ang may iwan ng mga members yan sa Senado ay 15 na lang. Ang ibig sabihin ba nito, kung 15 na lang ang members ng ating Senado, dahil nga sa iba't ibang kadahilanan, may nakulong, may nagtago, may nagkasakit, may namatay, hindi na ba natin papanagutin ang ating Vice President? Mawawala na ba yung nakasulat sa konstitusyon na meron tayong mechanism ng accountability? Mawawala na ba yon? Mawawala na ba ang pananagutan ng mga accountable officials gaya ng Vice President, gaya ng Presidente, at iba pang mga opisyal na impeachable? Pag nawala itong mga, yung, katulad nga na sinasabi ko, sa iba't ibang kadahilanan, ang naiwan na lang sa Senado
ay 15 members. Ang ibig sabihin ba nito, mawawala ang kanilang ma-accountability? Hindi ba ang dahilan ng ating batas, kaya merong batas, kaya merong konstitusyon para protektahan ang mamamayang Pilipino? Hindi ba na-create ang batas para may law and order, para may pananagutan ang mga opisyal sa ating mga mamamayang Pilipino? So, sa aking palagay, yung ating strict interpretation na we need 2/3 of the 24 members of the Senate will not work. Is not the correct interpretation para sa akin. Kasi kung ganyan interpretation natin, kung mangyayari nga yung ating senaryo na sinasabi na sa iba't ibang kadahilanan, 15 na lang ang naiwan diyan sa Senado para mag-function, para magtrabaho bilang Senate judges or Senate impeachment judges. Paano na? Mawawala na ba ang mga pananagutan ng mga opisyal na to dahil lang diyan sa numero? Hindi ba dapat nga, kung sasabihin natin ang batas natin ay dynamic, dapat talaga mag-a-adjust ang batas. Depende sa sitwasyon. Gaya na nangyari ng COVID. Hindi ba? Wala namang nakapag-anticipate niyan na magkakaroon tayo ng ganyang kalawak na pandemic. At base sa international standards, ang paggamit ng mga vaccine ay binibigyan niya ng mahabang panahon. 10 to 15 years yan bago ma-approve ng World Health Organization para i-inject sa mga tao para makatulong na wag lumaganap ang mga sakit sa buong daigdig. Pero nung nagkaroon tayo ng pandemic, pinayagan natin as early as 11 months, as short as 11 months, pinayagan ng World Health Organization na gumamit tayo ng mga bakuna or ng mga vaccine. Less than 11 months, pinayagan natin yan. Yun ang sinasabi nating evolving ang ating mga rules dapat. Evolving ang ating batas, evolving ang ating world standards. Kasi kung hindi tayo mag-a-adapt sa present situation, sisirain din natin yung sarili nating konstitusyon. Sisirain din natin yung ating mga nakasulat na batas, sisirain ng isa pang batas. Gaya nga ng sinasabi ko ngayon, paano kung 15 na lang ang maiwan ng mga senador, hindi makapag-function ng iba? I-dissolve na ba natin? Or i-dismiss na ba natin ang impeachment cases? I-dismiss na ba natin ang pananagutan nitong mga taong may pananagutan sa mamamayang Pilipino? Yan po ang pag-isipan natin. Kaya hindi ako naniniwala na ang interpretation talaga ng mga sumulat ng ating konstitusyon doon sa sinasabing 2/3 of all the members of the Senate, talagang 24 ang basihan. Hindi po ako naniniwala dyan. Di dapat sinabi na lang na 16 ang kailangan boto base sa 24 members ng Senado. Hindi binigyan ng definisyon ng konstitusyon kung ano ang ibig sabihin ng all the members of the Senate. Wala siyang malinaw na definisyon kung ano ang ibig sabihin ng all the members of the Senate. Kasi, gaya nga na sinasabi natin, pwedeng mag-iba-iba ang numero niyan. Depende sa sitwasyon. So, yan po ang aking maikling vlog ngayon. Tungkol dito sa mga mainit na usapin, sa iba't ibang interpretasyon, sa iba't ibang suggestion at ideas, tungkol dito sa vote threshold na pinag-uusapan natin dito sa parating na impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, please subscribe at paki-like na rin po at mag-comment po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga komento. At kung meron po tayong panahon, paki-share naman po ang ating episode ngayon nang maraming makaalam, makarinig ng ating mga pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan.
Magkita-kita po tayong muli.